Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito na napakagandang video ito kasi magpapaliwanag ito tungkol sa isyu ni Digong na nagsasabi siya na binenta na daw ni Marcos ang mga ginto sa Central Bank. Ay nako. Kaya ito, kumuha ako ng isang vlogger na hindi Pilipino, tagalabas ng bansa, para neutral lamang ang kanyang pagtingin dito, para walang kulay. Diba? Kaya ito, panoorin natin at makuha natin at malaman natin ang katotohanan kung bakit nagbebenta ang BSP ng mga ginto at bakit napakaraming naibenta kumpara sa mga neighboring countries natin. Okay, so ito ang video atin panoorin mga kababayan. Long time, gold had always been a symbol of wealth and financial security. For many nations, it serves as a last resort asset, a kind of insurance policy that can be called upon in times of economic distress. In today's global economy, however, many central banks, including that of the Philippines, are actively managing their gold reserves rather than simply holding on to them for safekeeping. Recently, however, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, have been making headlines about how they are reducing their gold reserves. Ito talagang nag-headline ito kahit sa ibang bansa, kahit sa Asian reports, kahit sa Amerika, nag-headline pa rin na nagbenta tayo kasi napakarami. Marami, 19,000 tons. I make that 19 tons, hindi 19,000, 19 tons of gold bars. Ito ay naaayon sa estratehiya ng Bangko Sentral. Mamaya may papakita ko sa inyo na graph na hindi talaga makontrol ng mga presidente ang strategy ng BSP. Ang BSP ay eksperto yan, lalo na yung si Jokno. Panahon pa yan ni FM, ni Ferdinand Marcos, si Jokno. Ay expert talaga yan. Siya yung nagkakalakal, nag-trade ng mga gold bars dyan. Kaya makikita natin mamaya na sa bawat presidente ay merong pagbaba at pagtaas ng graph. Ibig sabihin, kung nagtaas nagbaba ang graph ng gold bars natin, ibig sabihin active talaga tayo sa pagbebenta nito noon pa man. Kaya buy and sell tayo. Alam naman natin na ang Pilipinas ay producer ng ginto dahil narito ang napakaraming mina, kaya hindi tayo nauubusan ng gold reserve. Kaya ang ginawa natin, nagbenta tayo kapag bumalik in 100% ang investment, bili na naman ng gold bars at ilagay na naman natin sa ating gold reserve. At yung iba ay pambayad natin sa ating mga utang, yung surplus, diba? Kaya para magagamit ang mga gintong yan, instead of hoarding, instead na itatago na parang palay nabubulok, ang ginto hindi nabubulok pero hindi siya magiging liquid money. Yung liquid money, make that liquid gold, ay yan yung mga dolyar. Kapag nagbenta tayo, dolyar ang binabayad sa atin. Ayan, kaya very risky talaga ito na strategy ng BSP. Kailangan talaga na ang mga opisyal dyan sa BSP ay hindi nagkukurakot. Kasi kung magkunsabahan yan na kukurakutin nila ang gold bars, naku, mauubos yan. Pero believe din ako diyan kina Jokno. Makikita natin mamaya sa graph na taas baba ang deposito nating gold bars sa BSP dahil sa pag-trading nito. Okay, balik tayo dito sa ating ka-vlogger na AFAM. Central banks are not simply hoarders of gold. Instead, they actively manage their portfolios to achieve several objectives. The BSP's recent decision to sell gold is a prime example of this active management strategy. According to official statements, the bank took advantage of higher prices in the market to generate additional income without compromising the essential safety and insurance functions of gold reserves. To put this into perspective, let's pull up the graph on the gold price. Here you can see that gold has rapidly increased over the past few years. At one point, it even reached nearly $3,000 per ounce. So if you take a look at it from an investor's perspective, if you had bought this gold in, say, around 2019, where gold was selling for around $1,500, and then you sell it at nearly $3,000 per ounce, you would gain over 100% in profit per ounce. Ayan, totoo yan mga kababayan.
Kasi ako nagtitrading din ako ng mga alahas. Bumibili ako ng tinatawag natin na rematado. Alam naman natin na ang rematado ay 70% mas mura kaysa brand new. Di ba? Ngayon, itatago ko yung rematado ng mga 6 months to 1 year. Makikita natin halos na doble na ang presyo. Kapag iprenda natin pabalik sa pawn shop, halimbawa, ang kuha natin sa rematado ay 10,000. And after 1 year, kapag maprenda na yan na 20, yan na yung time na bitiwan mo na yan. Kasi trading ka eh. Iprenda mo o ibenta mo ng times 2. So 10,000, ngayon magiging 20 na. Okay, ngayon, ang strategy ko ay maghintay na naman ako ng mga rematado. At siyempre, alam naman natin kung magkano ang gramo, di ba? At kapag merong medyo mura, andin mabigat, bibilhin ko na naman siya. Pero hindi kailangan isa lang bilhin mo, kailangan marami ang bibilhin mo kasi maghintay ka pa ng 1 year eh. 6 months to 1 year tataas ang mga ginto. Kaya kung naalala nyo, ang gramo ng ginto last year ay 4,000 pa lamang. Ngayon ay 5,000 mahigit na, 5 plus. Masyadong tumaas ka agad ng 1,000 mahigit ang gramo. Bawat taon yan bawat taon ay tumataas ng 1,000 mahigit. Minsan ay nagduduble, biglang taas. Kaya dito sa graph, ito makikita natin, ito ay walang pagbaba dyan eh. Ito, bumaba siya kunti dito, itong binilugan ko, pero umakyat na naman. Ito yung presyo ng ginto sa world market. Kaya merong mga time na magbenta talaga tayo, katulad dito, mataas masyado. Kailangan ibenta na yan. Kasi gold trading eh. Sayang naman itatago lang. Diba? Para tayong sentimental value niyan. Pero ang kailangan talaga ay mapagkatiwalaan ng mga tao diyan sa BSP. Na kapag nabenta and then may profit, ay kailangan maibalik yung yung kinuha, di ba? Bibili uli ng gold bars galing sa ating mga local miners. Hindi naman tayo bumibili sa labas niyan. Yan ang maganda sa Pilipinas. Meron tayong sariling production ng gold. Marami tayong mina. Merong small miners, merong big scale miners, at merong mga itong nagmimina nga lang ng mga inchik, Japanese at Korean sa Pilipinas. Yun ang nagkikinabang ng ginto natin. Sayang. Dapat ang ating gobyerno ay gagawa ng mga mining company ng ginto mismo. High-tech na tayo ngayon may scan na natin kung saan ang malaking deposito ng mga ginto. Kung ako ang presidente, dahil mahilig tayo sa ginto, nag-treasure hunt tayo, kaya kung ako'y mapresidente, halimbawa lang yan ay mag-focus na ako sa ahensya ng gold mining para talagang miminahin natin kung saan mayroong mga precious metal sa Pilipinas. Yun ang pukusan natin kasi mayaman talaga tayo sa ganyan. Bakit nagpo-focus pa tayo doon sa iba? Sa ibang mga negosyo na kunti lang. Dito tayo sa ginto, kaagad. Para yayaman ng Pilipinas. Ang pinagtaka ko lang, bakit mga Hapon, bakit Chinese, Koreans, ang nandito nagmimina sa Surigao del Sur, yung mga bundok diyan, nakakalbo na. Bakit mga private mining company? Bakit hindi gobyerno? Diba? Para paldo-paldo. Para yung gold reserve natin diyan ay matulad karami na sa Amerika at sa Germany. At malampasan natin ng China at Russia. At kapag ganyan nakadami ang ating ginto, superpower na tayo niyan. Diba? Kasi nakabase naman ang pagprinta ng pera sa ating mga backup golds. Bakit kaya hindi ganun? Hindi napag-isipan nila yan na mag-concentrate na tayo sa mining. Kasi napakayaman ng Pilipinas. Hindi lang sa yellow gold pati yung white gold. Yung nandyan sa WPS. Yung nandyan sa Surigao Strait na deuterium. Grabe. Mayaman ang Pilipinas. Pero hindi natin na-manage ng maganda. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger na AFAM. This means
that if the Bangko Sentral ng Pilipinas had sold its gold reserves at the right time, it could have generated massive gains. That is why central banks and the BSP are selling gold when the prices are high, so they can capture a profit that adds to the overall strength of the National Reserve portfolio. The income generated from these transactions can then be used to bolster other financial instruments in the portfolio, assets that may provide yields or help stabilize the currency. But of course, the only problem that some may think is that it may just be the Bangko Sentral ng Pilipinas that has been doing this. So, what makes the Philippines so special? Well, there might not really be any special reason other than the fact that the BSP had taken advantage of the high price of gold. And just because they have sold the gold, it doesn't mean that the Philippine economic stability would go down. When the BSP sells gold, they, of course, would receive US dollars. This would then be registered into the Philippines' gross international reserves, which, as of the time of writing, is about $103 billion as of January. Ayan, napakalaki pa ng ating gold reserve. Oh, $103 billion yan, ha? Dollars yan, hindi yan peso. So yan, ang sinabi ni Duke na yung ating mga yellow gold, solid gold, ay magiging liquid gold kapag magiging dolyar. Ngayon, kapag magiging dolyar na siya, ay magagamit na natin pambayad sa mga utang at sa iba pang mga tinatawag dito na instrument. May babayad siya at yung, siyempre, dapat ibalik yung sabihin natin ang kinuha natin ay 20 tons of gold bars. Dapat makabili tayo sa local miner natin kasi mura sa local miner. Makabili din tayo ng 20 tons at ibalik natin diyan sa depository natin. Yun ang maganda, yung bawat pagbenta, pag makuha na natin yung liquid money, yung dolyar, ay wag natin kalimutan, bumili tayo ng mga ginto ulit, di ba? Pero palagi naman talaga bumibili ang central bank ng ginto, galing sa local miners. Kaya nga, kahit na mga sa treasure hunting, kahit na makahukay tayo ng napakaraming gold bars, ay kontakin nyo na ako. Meron tayong contact diyan sa central bank. Pwede tayong magbenta diyan ng marami. Pero, problema, 50-50 na yan. Kalahati na sa central bank, sa gobyerno, at kalahati lang sa naka-treasure hunt. Ngayon, yan yung batas. Ang totoo niyan ay 40-60. 60 sa gobyerno, 40 sa sa nakakuha. Ngayon, kahit ganyan na 50-50, sabihin natin, ay mahirapan pa rin tayo. Dahil mayroon ngang batas sa ginto na kapag nahukay natin yan, ay sa gobyerno yan. At meron lang parang porsyento na 40% na share ang nakahukay nito. Ngayon, kung titingnan nila ang technicalities ng paghukay, kung walang permit, di ba? Naghukay ng walang permit, ay pwedeng sabihin na na ninakaw mo Kaya mahirap pa rin. So, kung ganyan na gusto nyong maibenta ng diretso ang inyong mga gold bars, sabihin natin 1 tonelada, nahirapan kayo, diretso na tayo sa central bank. Bibilin yan, pero sabihin natin 1 billion yan, 1 billion, example lang, ay babayad sa atin ay kalahating bilyon lang sa kanila yung Kaya nga, nagpa-profit ang central bank Hindi yan bumibili na lugi sila. Di ba? Kaya ganyan ka ang central bank, sigurista. So, pasalamat tayo, nandiyan pa si Benjamin Diokno dyan. Panahon pa yan ni Apo Lakay, nagtrabaho na yan dyan sa central bank ng Pilipinas. Napaka talaga ng ginto, napakadelikado niyan. Pero nakita ko kanina sa graph na sa panahon ni Pinoy ay tumaas pala ang ating bilihan ng ginto kasi mura ang ginto sa panahon ni Pinoy. Mura. Kaya dumami ang ating gold reserve sa panahon ni Pinoy, and then bumaba siya sa panahon ni Digong. Biglang baba, tapos pag malapit na ang bumaba si Digong, tumaas na naman.
and then tumaas ng tumaas, and then ngayon ay bumaba ng kunti dahil nagbenta nga tayo. Okay, balik tayo sa video. For 2024, the international reserves represent a more than adequate external liquidity buffer, equivalent to 7.5 months' worth of imports of goods and payments of services and primary income. What this simply means is that the Philippines has enough reserves to cover its import expenses for 7.5 months without needing additional foreign exchange inflows. This level of reserves provides a cushion against economic shocks, such as sudden capital outflows or fluctuations in global markets. If we compare the Philippines to other countries, we also get to see that the Philippines has much more reserves than many of its regional peers. For example, some Southeast Asian countries have reserves that cover only a few months' worth of imports. This puts the Philippines in a relatively strong position to manage external risks, such as currency depreciation or rising global interest rates. On top of that, it is also reported that the Philippines has 3.8 times the country's short-term external debt based on residual maturity. Ayan, ito yung pagtaas na ngayon ng ating economic growth rate. Nasabi nila kapag nagkautang tayo ay nabayaran kaagad ng mabilis. Ito yung sinabi niya na mabilis lang, 3 months lang nabayaran kaagad natin ng ating mga utang. Ito, balikan natin na itong graph dito. Dito, total reserves in months of imports. Galing sa World Bank to ha, ito, nakalagay sa taas. Source, World Bank. Total reserves in months of imports. So, Philippines ang nasa itaas, pero ang Thailand ang mas marami. Pero number 1 tayo. Ayan, no? And then mataas pa tayo sa Singapore ng total reserves in months. Vietnam, mataas pa tayo. Indonesia, Malaysia, mataas tayo sa kanila. Ngayon, pinapalabas ng DDS na naghihirap na tayo eh. Totoo ang mga report galing sa labas na ang ekonomiya ng Pilipinas ay tumataas. Sa pag-upo ni PBBM, dahan-dahan itong tumaas ng tumaas. Kaya nakapagbayad daw tayo in short term. Sinabi yan kanina nitong nag-vlog. Madali tayong makabayad kumpara sa ibang bansa. Kaya dito sa ating mga kapitnasyon, no, kita naman natin, tanging Thailand yung medyo mataas na total reserve in months. Pero konti lang ang ano sa atin. Pero all in all, tayo yung number 1. Tayo yung nasa itaas. Grabe, galing ni PBBM. Kaya wag na kayong maniwala dyan sa mga pinapalabas nila about nagnakaw tayo ng ginto, yung ekonomiya natin daw ay hindi magaling kasi mahal ang bigas. Hindi nyo ba alam na bumaba na ang bigas? 5 piso per kilo bumaba na eh. Kung mayroong nagbenta pa rin dyan sa inyo na ganun pa rin, 60 pesos per kilo, isumbong nyo sa DTI. Pinababa na yan ni PBBM dahil sa Food Security Act. Pinirmahan nyo ni PBBM, pwedeng hulihin ang nagbenta ng mahal. Kaya wag nyong sisihin si PBBM, pinababa ng bigas eh. Kaya tapos na yung issue sa bigas. Okay na tayo sa bigas. Kaya stop na ang bigas na issue. Dito naman tayo sa issue ng pagbenta ng gold bars. Matatapos na rin ito. Na ilang beses ko na ito pinaliwanag, 3 beses na. Ngayon ay kumuha ako ng isang vlogger na mapagkatiwalaan na ang source ng kanyang vlog ay World Bank. Kaya neutral ito, neutral. Hindi ito DDS, hindi rin ito PBBM. Kaya pakinggan natin to, balik tayo sa kanya. Global interest rates. On top of that, it is also reported that the Philippines has 3.8 times the country's short-term external debt based on residual maturity. In other words, the country's reserves are more than enough to cover all short-term external debt obligations nearly 4 times over. Ayan. This is a strong indicator of financial stability, Ayan. as it means the Philippines can easily meet its debt payments without relying too much on new borrowings or external assistance. Ayan. So, despite this good news, why is the Philippines community doubtful about these? One senator even voiced strong criticisms. Ito, balik tayo dito ha, sa tanong niya.
Why is that? Doubtful about these. The Philippines is One doubtful about this. Bakit ba merong nagduda-duda pa? Of course, hindi kasi alam nitong AFAM na nag-vlog na merong DDS na paktorya ng mga fake news o bakakon, di ba? Hindi kasi katulad sa Amerika na walang ganyan na nag-imbento ng mga fake news. Kaya sinasabi na ninakaw na naman ang ginto, ganyan. Yung mga ginto nga dyan, si Ferdinand Marcos ang nag-set up ng central bank eh. Kung wala si Ferdinand Marcos, walang central bank, walang basement, walang gold depository, walang vault ng ginto sa central bank, walang central bank kung wala si Ferdinand Marcos. Utang natin sa kanyang pag-set up ng mga gold reserve para makasali tayo sa kooperatiba ng World Bank. Para mamembro tayo sa kooperatiba, makapag-utang tayo sa World Bank. Kaya nag-set up si Marcos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ang nagpagawa ng building, siya ang nagpagawa ng treasure vault diyan sa basement. Sa kanya talaga yan. Kaya wag na natin sisihin si PBBM, malaking utang tayo sa ama niya dahil meron tayong mga gold reserve. Siya yung nag-manage niya noon. Wala si FM, ang ama ni PBBM, ay malamang wala tayong gold reserve. Okay, so ito, unang dito na si Amy Marcos eh. Si Amy Marcos tong nagpalabas una nito eh. Tinira niya si Bongbong. Ano kayang pumasok sa utak ni Amy Marcos? Ito. One senator even voiced strong criticisms. The senator questioned why the country would sell gold when other nations are actively buying it, suggesting that such a move could be interpreted as a sign of fiscal weakness or mismanagement. Her comments have resonated with some segments of the public and political opposition, who fear that selling gold could undermine the country's economic security. Critics argue that selling a significant portion of gold reserves might signal to the public and investors that the government is in financial trouble. However, several economists have countered this view, pointing out that the sale is part of a routine strategy to optimize reserve assets rather than a desperate measure to cover fiscal shortfalls. In response to the criticism, the BSP and other official agencies have consistently maintained that the sale is part of a well-considered strategy. Ayan, so strategy, balikan natin yung yung dito. Ito, when the BSP sells gold, the proceeds revert and stay within the GIR or gross economic revenue. Last year, the GIR rose to 106.3 billion from 103. Ayan galing sa 23 ang ating gross international reserve noong 2023 ay 103 billion. Ngayon na nagbenta na tayo ay nagiging 106 billion ang ating GIR or gross income revenue dahil sa pagbenta ng ginto. So ayan meron ng profit tayo na 3 billion. Kung pinatulog lang yung ginto, kung pinatulog lang yun, wala tayong 3 billion sa isang taon lang 3 billion US dollar pala. Meron na tayong tubo na 3 billion US dollar dahil sa pagbenta ng mga ginto na yun. Kaya napakagaling ng strategy nitong BSP dahil kay Diokno, kay Benjamin Diokno. Yan ay isang trusted na tauhan ni FM, si Benjamin Diokno sa pag-manage ng mga gold bars ni FM. Kay FM yan ngayon, kung ibenta ni Bongbong ay magagalit ang taong bayan Isama niya yan. Kay Marcos, si Marcos ang nag-manage yan. Si Marcos ang naglagay niyan dyan. Sa BSP, kahit building, kay Marcos yan. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger. Rather than a desperate measure to cover fiscal shortfalls. In response to the criticism, the BSP and other official agencies have consistently maintained that the sale is part of a well-considered strategy. In press releases and statements, such as those issued by the Philippine News Agency and GMA Integrated News, the central bank emphasized that the sale was executed with the dual objectives of generating additional income and managing risk. Ayan, so ayan. Kaya bininta ng BSP para sa additional income. At talagang estratehiya nila yan ang pagbenta kapag mataas ang
ang presyo ng ginto sa world market. Kaya klarong-klaro na yan mga ka-TH, mga kababayan, mga DDS. Huwag na natin pag-usapan yan na nagbenta si PBBM dahil hindi si PBBM ang nagbenta niyan, ang BSP. Pero it's according to their strategy. At alam natin, tumubo pala. Ang binenta natin na ginto ay may tubo na $3 billion. Billion dollars 3 billion dollars. Kaya hindi tayo magtaka bakit taon-taon nagbabayad si PBBM ng utang niya. Utang natin. Sa taon-taon na utang lang yan. Yung utang mismo ni PBBM, binabayaran niya yan. Nag-umpisa pa noong 2023, 2024. 2 taon na siya na nakapagbayad. Pero yung binayaran niya ay yung inutang lang niya sa 1 taon para sa budget ng Pilipinas sa mga proyekto. So yan, sana malinaw. Wala nang magsasabi na bininta ni Marcos ang gold. Hindi napunta kay PBBM ang kita niyan. Bumalik uli sa BSP. Minamanage yan ng BSP. Kaya kudos dyan kay Benjamin Diokno. Mapagkatiwalaan na tao yan. Kung magnanakaw pa yan si Diokno, wala na yung mga ginto dyan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Paalam! And God bless the Philippines!